Ang basag na baso ng alak na kristal ay tumama sa sahig na gawa sa kahoy. Kumalat ang pulang likido sa oak na parang dugo mula sa bagong sugat. Pero hindi iyon ang nabasag. Ito ang alak na nasa mukha ko 3 segundo lang ang nakalipas. Tumutulo mula sa buhok ko. Dumudumi sa puting damit ko. Sumusunog sa mata ko. Ang biyenan ko, si Ricardo Montenegro, ay nakatayo sa ulo ng hapagkainan nila na may hawak na walang laman na baso at puro paghamak sa mata. Ang kapatid na babae ng asawa ko, si Jessica, ay natatawa ng malakas hanggang kailangan niyang hawakan ang gilid ng mesa para suportahan ang sarili. Salamat, Dad. Kaya lang nasabi ni Jessica sa paghihikab, baka matuto siyang magkaroon ng respeto. Maruming baboy. Naramdaman ko ang pagkakahigpit ng kamay ko sa upuan sa ilalim ko. Ang buong pamilya Montenegro ay nakatingin. Ang asawa ko, si Vanessa, ay nakaupo ng nagyelo sa tabi ko, hindi mabasa ang mukha. Ang nanay niya, si Patricia, ay may kamay sa bibig, pero hindi ko matiyak kung gulat o pinipigilan ng tawa. Ang kapatid niyang lalaki na si Tyler ay nakatitig sa plato na parang gusto nang mawala. At si Ricardo, nakatayo pa rin siya roon, dibdib na nakabukol na parang may nagawa siyang makabayani. Dahan-dahan akong tumayo, tahimik ang kwarto maliban sa humihina ng tawa ni Jessica. Inabot ko sa bulsa ang cellphone ko. Matatag ang daliri ko kahit dumadaloy ang galit sa ugat ko. Nag-scroll ako sa contact na hindi ko akalain na gagamitin sa hapunan ng pamilya at pinindot ang tawag. Davis, sabi ko nang kumonekta ang linya. Oras na. Isagawa ang lahat ng napag-usapan natin. Binaba ko. Patay na tahimik na ang kwarto. Kahit si Jessica ay tumigil sa pagtawa. Wala silang kaide-ide kung sino ang kaharap nila. Wala silang kaalam kung ano ang itinayo ko, kung ano ang kontrol ko, o kung ano ang aking aagawin sa kanila. Pero malapit na silang malaman. Ako, si Marco Hernandez. 42 taong gulang ako at hanggang sa hapunan ng bisperas ng bagong taon na iyon, karamihan sa mga tao ay maglalarawan sa akin bilang tahimik, hindi mapagmataas na lalaki na nagtatrabaho sa finance. Ano ang hindi nila alam ay hindi ibig sabihin ng tahimik ay mahina at hindi ibig sabihin ng hindi mapagmataas ay walang kapangyarihan. Ginugol ko ang huling 15 na taon sa pagbuo ng isang bagay na higit pa sa maunawaan ng pamilya Montenegro. At ginugol ko ang huling 6 na buwan sa paghahanda para sa eksaktong sandaling ito. Kung nasisiyahan ka sa kwentong ito at gustong marinig kung paano nagpapatuloy ang lahat, siguraduhin mong pindutin ang subscribe button ngayon din. Mag-drop ng comment sa baba na nagsasabi kung ano ang gagawin mo sa sitwasyong ito. At durugin ang like button dahil malapit nang maging lubos na mabaliw ang kwentong ito. Maniwala ka sa akin, hindi mo gustong makaligtaan ang susunod. Hindi kailanman iginalang ng pamilya Montenegro ako. Hindi mula nang pakasalan ko si Vanessa, 8 taon na ang nakalipas. Sa kanila, ako ang bayaw na hindi galing sa lumang yaman, walang tamang lahi, hindi nababagay sa kanilang mundo ng country clubs at charity galas. Si Ricardo ay gumawa ng yaman sa commercial real estate noong 80s, bumili ng mga ari-arian ng mura, pinaganda at sumakay sa alon ng urban renewal. Itinuturing niya ang sarili bilang self-made man, na ginagawa pang higit na ironiko ang paghamak niya sa akin. Si Marco ay nagtatrabaho sa finance, sasabihin niya sa mga tao sa party, na may sapat na diin sa salita para magmukhang marumi. Some sort of investment thing. Hindi ko talaga naiintindihan ang ginagawa niya. Ang totoo, perpektong naiintindihan ni Ricardo ang ginagawa ko. Hindi lang niya matanggap na naging mas matagumpay ako kaysa sa kanya nang walang tulong niya. Pinamumunuan ko ang isang private equity fund na espesyalista sa distressed assets, mga commercial properties na nabibigo, mga kumpanya na malapit ng mag-bankrupt, mga developments na hindi makakuha ng financing. Binibili ko sila ng mura, inaayos, at alinman pinapakinabangan o ibinibenta ng malaking tubo. Ang fund ko ay namamahala ng higit sa 300 milyon at ang personal net worth ko ay humigit kumulang 70 milyon. Pero hindi alam ng pamilya Montenegro ang alinman dito. Sa kanila, ako lang si Marco,
Ang tahimik na lalaki na tumatango ng magalang sa mga kwento ni Ricardo at hindi nakikipagtalo kapag pinuna niya ang career choices ko. Si Vanessa syempre, alam. Nakita niya ang bank statements, pumirma sa tax returns, pero hindi niya kailanman itinama ang mga akala ng pamilya niya tungkol sa tagumpay ko. Dapat iyon ang unang babala ko. Nagsimula ng maliit ang problema. Si Ricardo ay magbibiro tungkol sa damit ko sa family gatherings. Marco, binili mo ba yung suit sa department store? Si Tyler ay magsasalita tungkol sa law firm niya na para bang mas legit ang trabaho niya. Si Patricia ay magtatanong kung kailan kami bibili ng mas malaking bahay na para bang hindi sapat ang 4 na kwarto naming colonial. At si Jessica, siya ang pinakamasama sa lahat. Nag-asawa siya ng hedge fund manager na si Bradley Cortland na ginagawa niyang punto na pag-usapan ang bonus structure niya sa bawat family dinner. Ang firm ni Bradley ay nagpo-project ng 30% returns ngayong taon. Sasabihin ni Jessica, nakatingin ng diretso sa akin. Anong klaseng returns ang nakukuha ng maliit mong fund, Marco? Ngumingiti ako ng magalang at pinapalitan ang topic. Hayaan silang isipin ang gusto nila. Ang fund ko ay average ng 42% returns sa nakalipas na dekada, pero walang saysay na itama ang mga akala nila. Natuto ako ng maaga sa kasal ko na hindi interesado ang pamilya Montenegro sa mga katotohanan na sumasalungat sa narrative nila. Si Vanessa ay iba noong una kaming nagkakilala. Nagtatrabaho siya bilang curator sa isang contemporary art gallery, passionate sa career niya, determinado na gumawa ng sariling marka sa labas ng impluwensya ng pamilya. Nahulog ako sa pag-ibig sa kanyang independence, matalas na talino, ang paraan niya ng pagtalakay mula abstract expressionism hanggang behavioral economics. Pero dahan-dahan, taon-taon, bumalik siya sa orbit ng pamilya, nagsimulang dumalo sa mas maraming Montgomery family events, nagsimulang mag-ampon ng kanilang saloobin, nagsimulang tumingin sa akin ng katulad ng tingin nila sa akin. 6 na buwan bago ang hapunan ng bagong taon na iyon, may nagbago. Nagsimulang tumanggap si Vanessa ng tawag sa ibang kwarto, nagsimulang pumunta sa book club meetings na tumatagal hanggang hating gabi. Nagsimulang magpamanicure at magpa-color ng buhok nang madalas na sobra kahit sa standard niya. Hindi ako tanga. Alam ko ang mga senyales, kaya ginawa ko ang gagawin ng sino mang matalinong lalaki. Nag-hire ako ng private investigator. Ang pangalan niya ay Marcus Fleming. Dating FBI agent ngayon ay may sariling discreet investigation firm. Sa loob ng 2 linggo, nakuha niya ang lahat. Mga litrato, video, phone records, text messages. Si Vanessa ay may affair kay Jackson Sinclair, isang gallery owner na nanliligaw sa kanya ng mahigit 1 taon. Nagkikita sila sa downtown loft niya 3 beses sa 1 linggo. Ang mga mensahe sa pagitan nila ay explicit, detalyado at puno ng pangungutya sa akin. Wala talagang alam si Marco, sabi ng isang mensahe. Sobrang clueless niya. Nakaupo lang doon kasama ang spreadsheets at quiet little life niya. Ang isa pa ay mas sumaksak. Siya mismo ang sinabi ni Dad, isang walang kwentang nagpapanggap na may kwenta. Nakaupo ako sa opisina ko na binabasa ang mga mensahe, nararamdaman ang isang malamig at matigas na naninirahan sa dibdib ko. Hindi eksaktong heartbreak, mas katulad ng clarity. Ang babaeng pinakasalan ko ay wala na, kung sakali mang umiral siya noon. Ang natira ay isang Montenegro na nag-asawa ng mas mababa sa antas niya at ngayon ay naghahanap ng upgrade. Doon nagsimula ang pagpaplano ko. Ang commercial real estate empire ni Ricardo Montenegro ay hindi gaanong matibay gaya ng itsura. Alam ko ito dahil matagal ko nang sinusubaybayan ang mga properties niya, hindi dahil may balak ako noon, kundi dahil iyon ang ginagawa ko sa propesyon. Sinuri ko ang commercial real estate markets, tinukoy ang vulnerabilities, at pinosisyon ang fund ko para samantalahin ang opportunities. At puno ng vulnerabilities ang portfolio ni Ricardo. Mayroon siyang 12 properties sa metro area, kadalasan mga lumang commercial buildings na binili niya decades ago. 3 sa kanila ay may mortgages na malapit nang mag-due sa susunod na taon. At base sa current market valuations, mahihirapan siyang mag-refinance. 2 pa ay significantly under-occupied, malamang nalugi bawat buwan.
At ang flagship property niya, ang Montenegro Tower sa downtown, ay may major tenant na lease ay mag-e-expire sa loob ng 6 na buwan. Ginugol ko ang mga sumunod na buwan sa tahimik na pagpuposisyon ng mga piyesa ko. Lumapit ako sa pinakamalaking tenant ni Ricardo sa pamamagitan ng third party at nag-alok ng mas magandang terms sa building na pag-aari ng fund ko. Tumalon sila rito. Kinontak ko ang mga bangko na may hawak ng mortgages niya at nagpahayag ng interes sa pagbili ng notes ng discounted kung mag-default si Ricardo. At nagsimula akong mag-ipon ng impormasyon sa bawat asset ng pamilya Montenegro na makikita ko. Ang law firm ni Tyler ay nahihirapan. Mediocre na abogado siya na umaasa sa pangalan ng pamilya. At ilang major clients niya ay hindi nasisiyahan sa trabaho niya. Idinokumento ko ang lahat. Ang asawa ni Jessica, si Bradley, ay hindi gaanong successful gaya ng ipinapakita niya. Ang hedge fund niya ay underperformed ang market sa 3 sunod na taon at ilang investors ay nagwi-withdraw ng pera. Kinumpirma ko ito sa network ko. Kahit si Patricia ay may sikreto, nagpapahiram siya ng pera kay Ricardo para suportahan ang shopping addiction na magpapaluha sa mata ng karamihan. Sa oras na dumating ang bisperas ng bagong taon, may kumpletong larawan na ako ng financial house of cards ng pamilya Montenegro. Ang kailangan ko lang ay ang tamang sandali para itulak ito pabagsak. Nagsimula ng normal ang hapunan ng bagong taon. Dumating kami ni Vanessa sa Montenegro Estate ng 6:00, sumali kina Tyler at asawa niyang si Melissa, Jessica at Bradley at syempre sina Ricardo at Patricia. Ang bahay ay pinalamutian ng mamahaling good taste na mabibili ng pera, pero ang class ay kailangang linangin. Kristal kahit saan, sariwang bulaklak, catered meal, na malamang mas mahal pa sa monthly rent ng karamihan. Si Ricardo, ang nakaupo sa ulo ng mesa, pinag-uusapan ang latest acquisition niya, isang strip mall sa suburbs na sinasabi niyang magiging transformative sa lugar. Si Tyler ay nagkwento tungkol sa case na pinagtatrabahuhan niya, pinapalaki ang papel niya para magmukhang mas impressive. Sina Jessica at Bradley ay nagkwento tungkol sa recent vacation nila sa St. Bart's. Siguradong alam ng lahat kung gaano ka-exclusive ang resort nila. Tahimik akong kumakain ng pagkain ko, sumasagot kapag kinakausap, pero hindi nagvo-volunteer ng marami. Ito ang normal kong role sa mga hapunang ito. Ang tahimik na bayaw na hindi gaanong kasya. Marco, sabi ni Ricardo mga kalahati ng main course. Kachat ko si Bill Hendricks sa club noong nakaraang linggo. Binanggit niya na sinubukan ng firm mo na bilhin ang isa sa properties niya. Tumingin ako. Marami kaming acquisition attempts. Kailangan kong i-check kung aling property ang tinutukoy mo. Ang warehouse complex sa Industrial Boulevard, sabi ni Ricardo. Sabi ni Bill, nag-alok ka ng mga 30% below market value. Nainsulto siya. Ngumiti ako ng magalang. Nag-aalok kami ng katumbas ng halaga ng property base sa analysis namin. Kung naniniwala si Mr. Hendricks na mas mataas ang halaga, malaya siyang maghanap ng ibang buyer. Iyan ang problema sa generation nyo, sabi ni Ricardo, lumalakas sa topic. Walang respeto sa established relationships. Walang pag-unawa na ang business ay built on trust and reputation, hindi lang numbers sa spreadsheet. Mas gusto kong hayaang magsalita ang numbers, sagot ko. Bahagyang namula ang mukha ni Ricardo. Ayaw niyang kontrahin, kahit magalang. Hindi nagsasabi ang numbers ng buong kwento, Marco. Iyan ang hindi mo naiintindihan. Si Bill Hendricks at ako ay nagbe-business na ng 30 taon. May value sa relationship na hindi ma-quantify ng spreadsheets mo. Pwede kong sabihin sa kanya na si Bill Hendricks ay 3 buwan ng atrasado sa mortgage payments at malamang mapipilitang magbenta sa loob ng taon. Malamang sa akin sa mas mababang presyo kaysa sa original offer ko, pero hindi ko ginawa. Tumango lang ako at bumalik sa pagkain. Doon sumali si Jessica. Si Marco talaga ay hindi naiintindihan kung paano gumagana ang tunay na business, sabi niya. Sabi ni Bradley, ang investment funds tulad niya ay parang mga buwitre na kumakain sa mga bangkay. Nahiya si Bradley, hindi niya kailanman sinabi iyon kahit sa harap ko. Pero gustong-gusto ni Jessica na ilagay ang salita sa bibig niya para magmukhang mas maganda siya. Mahalaga ang function ng investment funds sa market, sabi ko ng kalmado. Nagbibigay kami ng liquidity at kapital sa mga negosyong nangangailangan nito.
Kayo ang nagbibigay ng exploitation, sabi ni Jessica, pinatapang ng alak na iniinom niya. Binibili niyo ng mura mula sa desperate na tao at ibebenta ng tubo. Hindi iyan business. Iyan ay pagnanakaw. Naramdaman ko ang kamay ni Vanessa sa braso ko, babala na pakawalan na. Tiningnan ko siya, nakita ang pamilyar na ekspresyon na nangangahulugang, huwag mag-alsa ng boses, huwag ipahiya ang pamilya. Nagtaka ako kung binibigyan din ba ni Jackson Sinclair ng ganitong tingin o akin lang ito inisave. Siguro dapat palitan na natin ang topic, sabi ni Vanessa ng mahina. Pero hindi pa tapos si Ricardo. Hindi, pag-usapan natin to, sabi niya. Gusto kong maunawaan ang business philosophy ni Marco. Tulungan mo akong maunawaan kung paano ang pagbili ng distressed properties sa fire sale prices ay hindi pagsamantala sa kapalaran ng iba. Maingat kong inilagay ang tinidor ko. Mas gusto mo bang manatiling bakante ang mga properties na iyon? Mas gusto mo bang mag-bankrupt ang mga negosyo at tanggalan ng trabaho ang lahat ng empleyado? Kasi iyon ang alternatibo. Binibili ko ang mga assets na nabibigo at ginagawa kong productive. Nagliligtas ako ng trabaho. Gumagawa ako ng value kung saan wala noon. Gumagawa ka ng value para sa sarili mo, sagot ni Ricardo. Huwag mong gawing charity. Hindi ko sinabing charity ito, sabi ko. Ito ay business na higit pa sa masasabi ko sa paghawak sa mga properties na lugi bawat buwan dahil masyado kang proud na aminin na nagbago na ang market. Napatahimik ng husto ang kwarto. Lumampas ako sa linya sa pagsasabi na hindi gaanong successful ang business ni Ricardo gaya ng sinasabi niya. Nakatitig si Tyler sa plato. Nanlalaki ang mata ni Jessica sa gulat. Mukhang gusto nang lumusot ni Patricia sa ilalim ng mesa. Dahan-dahang tumayo si Ricardo, kulay hilaw na karne ang mukha niya. Paano mo nagawa? Sabi niya, nanginginig ang boses sa galit. Paano mo nagawang pumasok sa bahay ko at insultuhin ako? Hindi kita iniinsulto, sabi ko, nanatili sa upuan. Nagsasabi lang ako ng katotohanan. Nagbabago ang commercial real estate. Ang mga pamamaraan na gumana noong 80s ay hindi na gumagana. Kailangan mong mag-adapt o maiwan ka. Lumabas ka, sabi ni Ricardo. Lumabas ka sa bahay ko. Doon ginawa ni Vanessa ang pagpili niya. Sa halip na ipagtanggol ako o pakikalmahan ang sitwasyon, tumingin siya sa akin ng malamig at sinabi, Marco, siguro dapat umalis na tayo. Hindi baka unreasonable siya. Hindi baka dapat kayong dalawa magpakalma. Basta, siguro dapat umalis na tayo. Na para bang ako ang problema. May nagkristal sa loob ko sa sandaling iyon. Tumayo ako, pero hindi ako naglakad patungo sa pinto. Sa halip, naglakad ako patungo kay Ricardo. Kinuha niya ang baso ng alak sa harap niya at bago ako makapagsalita, itinapon niya ang laman nito diretso sa mukha ko. Ang pulang alak ay tumama sa akin na parang sampal, malamig at nakakagulat. Pumasok sa mata ko, ilong, nababad sa damit ko, agad na natatawa si Jessica. Ang malupit, masayang tawa na nagsasabing, sa wakas, may naglagay sa kanya sa lugar niya. At doon dumating ang mga salitang nagsil ng kapalaran nila. Salamat, Dad. Baka matuto siyang magkaroon ng respeto, maruming baboy. Naramdaman ko ang pagkakahigpit ng kamay ko sa upuan. Nandoon ang galit, mainit at agarang-agarang. Pero sa ilalim nito ay may mas malamig. Kalkulasyon. Pinlano ko ito ng mga buwan. Naghihintay ng tamang sandali. Binigay na nila ito sa akin. Kinuha ko ang cellphone ko at tumawag. Davis, sabi ko, oras na, isagawa ang lahat ng napag-usapan natin. Si Malcolm Davis ang abogado ko, isa sa pinakamahusay na financial litigators sa estado. Naghahanda kami para sa sandaling ito ng trikbuwan, mula nang magdesisyon na tapos na ang kasal ko at ang pagtrato sa akin ng pamilya Montenegro ay lumampas mula sa kabastusan patungo sa aktibong pagkaaway. Marco, ano ang nangyayari? Tanong ni Vanessa nang ibaba ko ang telepono. May uncertainty na sa boses niya ngayon. Siguro ang unang bitak sa armor niyang Montenegro. Tapos na ako, sabi ko simple. Tapos na ako sa pagtrato sa akin na parang basura ng pamilyang ito. Tapos na ako sa pagmumura at pagpapababa at tapos na ako sa'yo.
Ano ang sinasabi mo? Demand ni Ricardo. Kanino ka tumawag? Sa abogado ko, sabi ko. Simula ngayon, magfi-file ako ng divorce. Makakaasa si Vanessa ng papeles bukas ng umaga. Nagfi-file din ako ng civil suit laban sa'yo, Ricardo, sa assault. Ang alak na itinapon mo ay hindi lang offensive. Ito ay documented assault sa camera. Kinuha ko ang cellphone ko at ipinakita ang screen. Nagre-record ako mula nang tumayo ako, nakuna ng lahat, kasama ang pagtapon ni Ricardo ng alak. Hindi mo pwede yan, spotter ni Jessica. Illegal yan. Sa katunayan, sa estado na ito, pwede akong mag-record ng kahit ano sa private residence kung kasali ako sa usapan. Malinaw ang batas doon. Sa wakas nagsalita si Tyler. Marco, magpakalma tayong lahat at pag-usapan to ng rational. Rational ako, sabi ko. Siguro sa unang beses sa loob ng 8 taon. Si Davis ay nagfi-file din ng motions para i-freeze ang lahat ng marital assets pending divorce at nagsisimula ng foreclosure procedures sa 3 sa properties mo, Ricardo. Pumuti ang mukha ni Ricardo mula pula. Ano ang sinasabi mo? Wala kang pag-aari sa properties ko. Tama, pero pag-aari ko ang mortgage notes, sabi ko. Binili ko sila mula sa bangko mo 3 buwan na ang nakalipas. Ikaw ay 60 days past due sa 2 at 30 days past due sa pangatlo. Pwede sanang makipagtrabaho ako sa iyo doon, pero hindi na. Tinatawag ko na ang notes due agad. Sumabog ang kwarto. Lahat ay nagsasalita ng sabay, pero hindi pa ako tapos. Tyler, malapit nang mawala ang Hendricks account sa firm mo. Binili ko kahapon ang property ni Bill Hendricks at hiniling niyang ibang counsel ang humawak sa transaction. Sa recent performance issues ng firm mo, sigurado akong ililipat niya ang lahat ng business niya. Pumuti ang mukha ni Tyler. Jessica, siguro tanungin mo si Bradley tungkol sa redemption requests na natatanggap ng fund niya. Huling check ko, down siya ng mga 40% ng assets under management ngayong quarter. Lumalabas na ang underperforming sa S&P 500 ng 3 sunod na taon ay nagpapakaba sa investors. Mukhang masusuka si Bradley. At Patricia, siguro kausapin mo si Ricardo tungkol sa second mortgage na kinuha niya sa bahay na to para bayaran ang credit card bills mo? Doon na ang note na yon sa loob ng 6 na buwan. At sa current state ng portfolio niya, duda akong makakapag-refinance siya. Lumipad ang kamay ni Patricia sa bibig. Pero sa pagkakataong ito ay tunay na gulat. Halimaw ka, bulong ni Vanessa. Tiningnan ko ang asawa ko, ang babaeng minahal ko. Ang babaeng nanloko sa akin kay Jackson Sinclair ng 6 na buwan. Hindi, sabi ko ng mahina. Ako lang ang pagod na sa pagtrato na parang wala ng mga taong wala rin. Naglakad ako patungo sa pinto, alak pa rin tumutulo mula sa buhok ko. Sa threshold, tumingin ako pabalik isang beses pa. Maligayang bagong taon, lahat. Sana ito ang lahat ng deserve nyo. Ang susunod na 72 oras ay chaos. Mas mabilis magtrabaho si Davis kaysa inakala ko, nag-file ng lahat ng necessary motions at nag-serve ng papeles sa lahat ng kailangan. Natanggap ni Vanessa ang divorce papers noong Enero 1. Natanggap ni Ricardo ang foreclosure notices noong Enero 2. Natanggap ng firm ni Tyler ang formal notice na lilipat ang Hendricks account noong Enero 3. Tuloy-tuloy ang tawag sa cellphone ko. Tumawag si Vanessa ng 16 beses sa unang araw. Nag-iiwan ng messages mula galit hanggang pakiusap hanggang galit ulit. Tumawag si Tyler. Sinusubukang mag-negotiate ng settlement. Kahit si Patricia ay tumawag, umiiyak, humihingi na pag-isipan ko ulit. Wala akong sinagot kahit isa. Wala nang masasabi. Ang report ng private investigator tungkol sa affair ni Vanessa ay napunta kay Davis na isinama sa divorce filing. Sa ilalim ng batas ng estado namin, ang adultery ay nakakaapekto sa division of assets. Hindi lalakad si Vanessa nang may kalahati ng lahat ng itinayo ko. Swerte na siya kung makakuha ng 20%. Ang mga properties ni Ricardo ay ibang usapan. Ang foreclosure process ay magtatagal ng mga buwan, pero ang damage sa reputation niya ay agad. Kumalat sa commercial real estate community na over-leverage si Ricardo Montenegro at nahaharap sa foreclosure. Nagsimulang tumawag ang ibang lenders ng notes due. Nagsimulang maghanap ng ibang space ang tenants niya.
Nagsimulang gumuho ang maingat niyang empire. Wala akong satisfaction dito, lamang malamig na pakiramdam ng hustisya na isinasagawa. Mga 1 linggo pagkatapos ng hapunan, sinagot ko na ang isa sa tawag ni Vanessa. "Marco, pakiusap," sabi niya. Paos ang boses niya, parang umiiyak. "Kailangan nating mag-usap." "Wala nang pag-uusapan," sabi ko. "Sinisira mo ang pamilya ko." "Hindi, Vanessa. Pinapananagutan ko lang ang pamilya mo sa mga taon ng pagtrato sa akin na parang basura. May pagkakaiba yon. Nagkamali ang tatay ko. Lasing siya. Hindi niya sinasadya." "Ang tatay mo ay nagkakamali na ng 8 taon," sabi ko. Bawat mapanlait na komento, bawat dismissive na galaw, bawat pagtrato sa akin na hindi sapat para pakasalan ng anak niya. Hindi iyon mga pagkakamali. Mga pinili iyon. At ngayon, nararanasan niya ang consequences. "Ano naman ako?" tanong ni Vanessa. "Ano ang mangyayari sa kasal natin?" Halos matawa ako. "Ang ibig mong sabihin ang kasal na niloko mo ng 6 na buwan? Ang kasal kung saan hinayaan mong murahin ako ng pamilya mo at hindi mo man lang ako ipinagtanggol? Iyon bang kasal?" Katahimikan. "Alam ko tungkol kay Jackson," sabi ko ng mahina. "Alam ko na ng 4 na buwan. May mga litrato ako, Vanessa, mga video, text messages kung saan kayo natatawa kung gaano ako ka-clueless. Kaya huwag kang magsalita sa akin tungkol sa kasal natin na parang may ibig sabihin pa sa'yo." "Marco, pasensya na. Nagkamali ako, naguluhan ako. Wala namang ibig sabihin si Jackson." "Siguro wala nga," sang-ayon ko. "Pero lalong mas masama yon. Itinapon mo ang kasal natin para sa taong hindi naman mahalaga sa'yo." "Pwede pa ba tayong mag-try ulit?" tanong ni Vanessa. "Pwede ba tayong mag-counseling or ano?" "Hindi," sabi ko. "Dahil hindi ito tungkol kay Jackson. Ito ay tungkol sa kung sino ka na. O siguro, kung sino ka palagi. Hinayaan mo ang pamilya mo na tratuhin ako na parang basura dahil sa loob mo ay sumasang-ayon ka sa kanila. Akala mo hindi ako sapat. At nang dumating ang mas exciting na tao, tumalon ka rito." "Hindi totoo yon." "Kung ganoon, bakit hindi mo ako ipinagtanggol?" Tanong ko. "Sa hapunang iyon o sa iba pang oras, bakit hindi mo sinabihan ang tatay mo na tumigil? Bakit hindi mo sinabihan si Jessica na tumahimik? Bakit hindi mo kailanman kumilos na parang asawa ko sa halip na anak ni Ricardo?" Wala siyang sagot. "Patuloy ang divorce," sabi ko. "Makikipag-ugnayan si Davis tungkol sa settlement. Sa adultery evidence, huwag kang umasa ng marami. At Vanessa, pabor lang. Sabihin mo kay Jackson na pwede ka na niyang kunin. Bagay kayo." Binaba ko. Ang legal proceedings ay tumagal ng mga buwan, gaya ng nakasanayan. Lumaban si Ricardo sa foreclosures pero nasa panig ko ang batas. Pinirmahan niya ang mortgages. Na-miss niya ang payments. Ang hindi niya alam na ako ang may hawak ng notes ay hindi nagbago ng legal obligations niya. Ang flagship property niya, ang Montenegro Tower, ang unang nawala. Nag-foreclose ako at agad na ibinenta sa development company ng malaking tubo. Ang irony ay plano ng buyer na i-renovate at i-modernize ito, eksaktong dapat ginawa ni Ricardo taon na ang nakalipas sa halip na hayaan itong lumala habang nangungulekta ng renta mula sa lalong desperate na tenants. Ang iba pang 2 properties ay sumunod sa loob ng 3 buwan. Sinubukan ni Ricardo na mag-file ng bankruptcy pero sinabi sa kanya ng mga abogado na hindi makakatulong. Secured by real estate ang debts. Maaaring maantala ng bankruptcy pero pareho ang outcome. Ang law firm ni Tyler ay nakaligtas kahit papano. Masakit ang pagkawala ng Hendricks account pero may iba pang clients. Si Tyler mismo ay nag-email sa akin ng apology sa papel niya sa pagtrato sa akin ng pamilya. Hindi ko sinagot. Sobrang huli ng 20 taon ang apology niya at puro self-interest ang motibo. Sina Jessica at Bradley ay may sariling problema. Nag-collapse ang hedge fund ni Bradley pagkatapos ng series ng bad investments at client redemptions. Nagtrabaho siya bilang financial analyst sa firm ng iba, kita na fraction lang ng dati. Nag-divorce si Jessica sa kanya 6 na buwan pagkatapos. Halatang ang lalaking hindi makapag-maintain ng lifestyle niya ay hindi sulit panatilihin. Ang family values ng Montenegro sa trabaho. Si Patricia ay lumipat sa mas maliit na bahay
pagkatapos na ibenta ni Ricardo ang estate para bayaran ang debts. Tumawag siya isang beses na humihingi kung pwede ko bang bilhin ito para manatili siya sa familiar surroundings. Tinanggihan ko. Hayaan ang iba na magmay-ari ng bahay kung saan itinapon ni Ricardo ang alak sa mukha ko. Ang divorce kay Vanessa ay na-finalize pagkatapos ng 8 buwan ng legal wrangling. Lumaban siya para sa mas marami, claiming emotional distress at arguing na hindi dapat isama ang properties ng tatay niya sa settlement. Sinira ni Davis ang mga argumento na iyon gamit ang adultery evidence at documentation ng separate property claims ko. Sa huli, lumakad si Vanessa ng may $200,000 at ang kotse niya. Sa 70 million kong worth, inaasahan niya ng mas marami. Nakita ko siya isang huling beses sa final hearing. Mukha siyang iba, mas maliit somehow, na parang nawala ang confidence na dala ng pagiging Montenegro. Sinubukan niyang lapitan ako sa hallway ng courthouse pero naglakad ako palipas nang hindi kinikilala. Wala nang masasabi. 1 taon pagkatapos ng hapunan ng bagong taon na iyon, nakaupo ako sa bagong opisina ko na may tanawin ng city skyline. Ang fund ko ay lumago sa 400 million sa assets under management. Nakabili ako ng 2 properties pa sa downtown core at nasa negotiations para sa pangatlo. Mabuti ang business. Mas mabuti pa sa mabuti. Kumatok ang assistant ko sa pinto. Mr. Hernandez, may gustong makipagkita sa'yo. Wala siyang appointment, pero sinasabi niyang importante. Tumingin ako mula sa computer. Sino? Sabi niya Amanda Richardson ang pangalan. Curator siya sa Contemporary Art Museum. Naramdaman ko ang maliit na interes. Patron ako ng museum mula nang mag-divorce. Dumadalo sa gallery openings at exhibitions. Naging refuge ang sining, paalala na may kagandahan at meaning lampas sa balance sheets at property acquisitions. Papasukin mo, sabi ko. Pumasok si Amanda sa opisina ko na may confidence ng taong alam kung ano ang gusto. Siguro mid-30s siya na may auburn hair at matalinong mata na sumisipsip ng lahat tungkol sa space sa isang sulyap. Mr. Hernandez, sabi niya, inaabot ang kamay. Salamat sa pagtanggap sa akin kahit walang appointment. Tawagin mo akong Marco, sabi ko, nakikipag-shake. Ano ang maitutulong ko sa'yo? Narito ako para humingi ng pera, sabi niya ng diretso. Nagpaplano ang museum ng major expansion at naghahanap kami ng donors na nakakaunawa sa value ng sining sa community natin. Ngumiti ako sa kabila ng sarili ko. Refreshing na direct approach niyan. Hindi ako naniniwala sa pag-aaksaya ng oras ng tao, sabi ni Amanda. Matagumpay na businessman ka. Pinahahalagahan mo ang efficiency, kaya efficient ako. Nag-usap kami ng 1 oras tungkol sa plano ng museum, tungkol sa contemporary art, tungkol sa role ng culture sa urban development. Brilyante si Amanda, passionate, at hindi na-impress sa yaman o tagumpay ko. Mahalaga sa kanya ang sining, ang museum, ang paglikha ng makabuluhang bagay para sa community. Nang umalis siya, nangako ako ng 5 million donation sa expansion project. Tinanong ko rin siya sa dinner. Sinabi niyang oo, ang pamilya Montenegro ay unti-unting nawala sa memorya sa sumunod na taon. Narinig ko sa iba't ibang channel na nagtrabaho si Ricardo sa property management company. Essentially, nagtatrabaho para sa iba pagkatapos ng decades ng pagiging boss niya. Si Tyler ay nanatiling naglalo, nanatiling mediocre. Nag-asawang muli si Jessica sa pagkakataong ito sa lalaking nagtatrabaho sa insurance. Nakontrol na ni Patricia ang paggastos. O siguro, wala na lang pera ni Ricardo para gastusin. Lumipat si Vanessa sa California. May nagsabi sa akin na nagtatrabaho siya sa gallery sa Los Angeles na sinusubukang simulan ulit ang career na iniwan niya ng mag-asawa sa Montenegro lifestyle. Nawa, imabuti ang lagay niya sa abstract na paraan na binibigyan mo ng mabuti ang dating mahalaga pero hindi na. Kami ni Amanda ay nag-date ng 6 na buwan bago ko siya tinanong na lumipat sa akin. Sinabi niyang, oo, pero may conditions. Pinanatili niya ang apartment niya bilang studio space. Pinanatili ang independence. Malinaw niyang kasama niya ako dahil gusto niya, hindi dahil kailangan niya ng anumang bagay mula sa akin.
Iyon mismo ang kailangan ko. Sa bisperas ng bagong taon, eksaktong 2 taon pagkatapos itapon ni Ricardo ang alak sa mukha ko, nag-host kami ni Amanda ng dinner party sa penthouse ko. Kasama sa guest list sina Davis at asawa, Marcus Fleming at partner, ilang colleagues mula sa fund ko at ilang kaibigan ni Amanda mula sa art world. Sa hating gabi, habang dumadaloy ang champagne at nagdiriwang ang lahat, hinila ako ni Amanda sa balcony. "Alam mo kung ano ang mahal ko sa'yo?" tanong niya. "Ang devastating good looks at charm ko," suhestyon ko. Tumawa siya. "Hindi. Well, oo. Pero hindi yon ang sasabihin ko. Mahal ko na alam mo ang worth mo. Hindi mo kailangan ng sino man para i-validate ka. Hindi mo kailangan ng sino man na sabihing successful ka o matalino o valuable. Ikaw lang yon." Hinila ko siya palapit, tinitingnan ang city lights sa ibaba natin. Kailangan kong matuto niyan sa mahirap na paraan. "Ang pinakamabuting lessons ay karaniwang ganoon," sabi ni Amanda. Tumayo kami roon sa malamig na hangin ng Enero, nakikinig sa tunog ng celebration sa loob, at napagtanto ko ang isang mahalagang bagay. Akala ng pamilya Montenegro ay tinuruan nila ako ng leksyon nang tratuhin nila ako na hindi sapat. Ang tinuro nila sa akin ay walang halaga ang pagiging sapat sa maling tao. Itinayo ko ang tagumpay ko sa sarili kong terms. Umalis ako sa mga taong hindi nagpapahalaga sa akin. At nakahanap ako ng taong nagmamahal sa akin, hindi kahit sino ako, kundi dahil sa kung sino ako. Ang alak sa mukha ko ay ang wake-up call na kailangan ko. Hindi para patunayan ang anumang bagay sa pamilya Montenegro, kundi para patunayan sa sarili ko na deserve ko ang mas mabuti, na mas mataas ang halaga ko kaysa sa binigay nila sa akin. At habang kami ni Amanda ay naglakad pabalik sa loob para sumali sa mga kaibigan, napagtanto ko na ang pinakamabuting revenge ay hindi ang pagsira sa pamilya Montenegro. Ang pinakamabuting revenge ay ang pagbuo ng buhay na napakabuti na hindi nila kayang hawakan kahit subukan pa nila. Itinapon ni Ricardo Montenegro ang alak sa mukha ko. Akala niya inilalagay niya ako sa lugar ko. Ang ginawa niya pala ay paglaya sa akin. At para doon, siguro dapat kong pasalamatan siya. Kung na-resonate sa'yo ang kwentong ito, kung pinaisip ka nito tungkol sa pagtatanggol sa sarili o pag-alam sa worth mo, gusto kong marinig mula sa'yo sa comments. Nagkaroon ka na ba ng sandali kung saan ang disrespect ng iba ay nagtulak sa'yo patungo sa mas mabuti? I-share ang kwento mo sa baba. At kung nakaidulot ng value sa'yo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa higit pang totoong kwento tungkol sa ordinaryong tao na nakakahanap ng extraordinary strength. Hanggang sa muli, tandaan na minsan ang mga taong pinakamasama ang pagtrato sa'yo ang nagtuturo ng pinakamabuting leksyon tungkol sa kung sino ka at kung ano ang deserve mo.